Murag nasulti naman siguro tanan, but then I just want to add something on sportsmanship. Because as I look at you, although your faces are all familiar, but then maliban dun sa bata na nakita namin mga umiiyak, also the coaches, nakikita namin sa mukha ninyo na of course we cannot avoid that, but this is a competition. So dapat po, kung ano ang result, tanggapin natin, di ba? Na maluwag sa dibdib. Hindi po yung nasasaktan din kami kasi pag nakikita namin na nasasaktan kayo. We had been trainers like you. Sobra pa ang pinagdaanan namin. So, yun lang. Pag kasi nakikita ng mga bata na bitter tayo, yung mga bata lalo na nagiging bitter. So, nakakasakit po sa dibdib namin na mga judges yun. Had we given justice to you. For us, we did our best. Hindi madali ang mag-judge. Sa totoo lang, mas gusto ko pa magturo kaysa mag-judge eh. Di ba nga? So I hope this will be instilled to your students na magsali ng competition, tanggapin kung ano man ang maging result. At saka I would like to also add na this competition is not really categorized, considering na wala pa tayo sa mga mag-categorize ng dance dahil this is just the second at kukunti pa lang ang naituro ninyo. That's why nung tinanong ko ang mga judges to be competed, sinabing ganon. Sabi ko, lahat ba no na ituro natin, Len? Sabi niya, hindi. And that gives the reason bakit nagkakaiba-iba ang ng iba. But then it doesn't matter. Kasi kami naman po ay medyo familiar naman sa lahat ng dances na inano ninyo. So no problem about that. But when it comes to sabihin natin na i-categorize, if it is categorized, mas malaki talaga ang puntos ng difficult dances, ng skill dances. Alam nyo yan, di ba? But it doesn't mean also na things being equal ay hindi na pwedeng manalo yung nahulugan. Remember that. Marami tayong pinagbasehan sa criteria. Interpretation, well, maaring yung mga ginawa ninyo, although may nakita kaming mga maling interpretation ng steps. Iba yung interpretation ng step sa interpretation ng movement. Remember that. May mga nagkamali sa steps. May nakakuha ng steps. Pero ang proper execution ay mali. So that still falls under interpretation. Okay? Which is 40% of the criteria. Maaring may nahulugan kanina. But what about the skill? What about the movements? What about yung execution nila? Ang dami kong nakitang mga ang gagaling na movement. Ang gagandang mag-project. Ha? Movement na lang malalaman mo na eh. Kung anong klaseng dancer meron ka eh. Di ba? And just because medyo nagkaroon ng konting sa implement, you deprive them already of that. What about yung mga mali ang step? Hindi ba equivalent yun sa medyo ng konting implement? Ay kasi kami talaga, alam namin yon yung mali ang step. Okay, hindi alam ng audience. So sasabihin, bakit yun naging perfect? Hindi nanalo. Bakit ito medyo nagka-problema sa implement? Ay nanalo. What about the other items in the criteria? Performance. Interpretation of the movement. Performance, ang laking bagay yun. Kamay pa lang, basic arm movements pa lang, makikita mo na. Projection pa lang. Ha? Wow, galing. So, yun ang mga binabasehan namin. So, since hindi naman ito categorized talaga, na sabihin, all mimic, okay sa elementary dahil mimic naman lang. Pero dito sa secondary, walang nasabi tayong category because most or some of those dances were not taught
during the workshop. Agree or disagree? Okay. So I'm just justifying things, ha? Baka sabihin niyo, ano man yung mga judges? May ganito, ganon. But then we are used to that already. Sometimes others will curse us. Kino-curse na nga kami minsan. Pero okay lang sa amin yon. We just want to help. But I'm just letting you understand na ang daming pinagbabasehan ng judging namin. Siguro next time pwede na natin i-categorize into mimic dances, skill dances, or more on difficult ones para doon natin tirahin talaga sa execution, proper execution ng skill dances. And we will come to that. Of course, habang nagtatagal ito, mas marami tayong na ituturo na dance category. So I hope I'm clear on this. Huwag niyong sasabihin na, ay, gwapang manggod, yaha ka, wala manggod siya. What about the very simple dances na wala man lang ka-challenge? I-compare mo doon sa sobrang hirap na para niyang nagsingot o bubog, di ba? So, ang daming dapat i-consider eh. So, it's really best to categorize simple, difficult, or skilled dances. Kaya nga, sino yung naka-attend sa amin sa Davao? Iba yung elementary, iba yung junior, iba yung adult namin. At saka categorize according to difficulty. So, I hope we all agree on that. And staging. Although lahat naman kayo ay maganda rin naman ang pagka-stage, but remember, staging includes proper distancing. Hindi ko mo marami siyang ginawa na formation, na pattern, ay iyon na yun. Maganda siya mag-stage. What if may mga ano doon na ang distances nila ay dikit-dikit, ang dami namang utilization of the dance floor is very important. And that falls under staging. Okay? Hindi lang yan. Please do not overdo also yung pag-stage ninyo na yung iba nagpo-post, isa na lang ang sumasayaw. Yung parang ganon. Okay, that's part of staging. But please do not overdo that. May grupo na gumagawa ng sobra na ano bang nangyayari? Kung sa skill dance, stage mo ng ganon, eh kung ako ang trainer na-accepted pala yun, ay hindi ko na paaanoin ng baso. Hindi ko na pagaganon yung hindi marunong. Yung marunong na lang ang ipapagawa ko ng mga difficult movements. Oo, tinitingnan namin lahat yun. So please, wag niyong, asak din talaga sa amin, yung ganun. Di ba? But those are things really you have to ponder and consider. Ayun, wag naman masyado na iisa lang pinapasayaw ninyo. Especially if it's a skill dance. All of them should be able to perform that skill. When things are getting equal, Okay, another is, yung costume ninyo, hindi na namin talagang inistriktuhan. Kasi hindi pa naman tayo nag-deal on parang formal talaga na session on costuming, which we intend to do soon. I-consider na lang namin na pinakita si Helen na sample. Sabi namin, medyo hindi, pero sige na lang. Huwag nating bigyan masyado ng burden ang mga teachers or choreographers. So, we rated the costume, except doon sa talagang may nagustuhan ako na design ng costume. Yung color, may nagustuhan talaga ako. And, of course, meron siyang konting, sa rating ko. And, yun nga, so props, well, folk dance naman ay hindi naman delikado ang props eh. What is stated at the literature na implement, ayun naman talaga ang ginagamit. Hindi naman tayo gumagamit ng castanets instead of tambourine. Diba? Okay, yun lang, proper handling of implements is very important. And sa amin, projection, napaka-importante.
grace and projection and neatness ng ensemble. May mga dancers na karag kaayo gani mo lihok. So that's one. May mga dancers na smooth, masyado flowing. Remember, folk dance tayo. One characteristic is smooth and flowing. Although sabi nga ni Sir Rodel, depende sa type of dance. Oo. Pero kahit na nga medyo mabilis, pero nandun pa din yung flowless, kumbaga, ang transition ng mga figures. Honestly, mayroon akong lahat ng entries, mayroon akong ganon. But then, wala na tayong panahon. We're just giving the general suggestion. And I hope may mga naanuhan kayo doon na marami eh. So, I hope yung mga sinabi natin maging ground for a better performance next time. And we promise you, lalo na ako, I am the advisor of the Philippine Folk Dance Society of Region of South Cotabato. Hindi namin kayo pababayaan. Kung ano ang need ninyo, we're always here. Kahit ako lang, tinan mo si Helen, lagi kami nagte-text, Ma'am, ganito, ganito. I appreciate that. We're not perfect, of course. We're not perfect. But siguro naman, ang exposure namin on this, had given us, parang authority, kumbaga. Although I'm not considering us really an authority, but then, kung sa, medyo siguro nakakaangat din kami ng konti. Okay? So, isa pa, yung, this is management, congratulations management, ang galing ng kanda. Ang ganda ng production, you start ng the entire, and the yung, very organized, very ang ko lang, sana, ang pacing, huwag masyadong mabilis. Kasi lalo na, may computer kami, meron kaming At saka doon sa part mo, hindi ko talaga makita, wala ilaw. Hirap na hirap ako. Saan na yun? Until yung nagka-camera, binigay niya sa akin yung kanyang back flashlight. Sabi ko sa kanila, paki-on yung flashlight ko, ayaw mag-on. Kaya hirap na hirap ako. Oo. Hirap na hirap. Sabi ko, Rodel, kaya nakita niyo tumayo. Rodel, paki-on yung flashlight ko. Ganon na ako ng ganon. Hindi ko makita talaga. Walang light. So, kung pwede lang siguro next time, mag-provide ng kahit maliit na light doon sa judge's table. Kasi, nagra-lights off tayo eh, di ba? Ano nang mangyayari sa amin? Okay lang mama, headspot na ngayon. Oo, please ha. Kasi sometimes,